So what's up mga kabayan, welcome back sa ating panibagong video, and this is Ilonggo Bisdak in Europe, and I'm currently working and living here in Croatia mga kabayan. So itong vlog na to mga kabayan is very important sa mga aplikante no, kung saan masulok man kayo ng modo Pilipinas or cross country mga kabayan. At itong vlog na to is demand na trabaho dito sa Croatia mga kabayan, no? At sa mga lumang subscriber pala natin dyan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. At sa mga bagong subscriber natin dyan, no, please don't forget to subscribe naman, no, and share this video para makatulong tayo sa mga kababayan natin na interesado magtrabaho dito sa Croatia, Europe mga kabayan, no? At ang bagong lahat mga kabayan, mag-i-intro muna ako. Mga kabayan, pag-uusapan natin ngayon yung demand na trabaho dito sa Croatia, Europe mga kabayan. Summer or winter season man yan na trabaho mga kabayan, basta demand na trabaho dito sa Croatia, no? Kasi marami pa rin natatanong sa comment section natin kung talaga yung mga demand, no? Baka isa sa mga demand na trabaho ito is an experience nyo, may experience kayo, no? Para may idea kayo, no, mga kabayan, kung anong mga trabaho na pwede nyong pasukin dito sa Croatia, Europe mga kabayan. So itong mga trabaho mga kabayan is very demand talaga dito, no? Ilalagay ko na din yung mga sahod, no, mga estimated na sahod na bawat position mga kabayan na trabaho. So una nga mga kabayan is a welder mga kabayan. Demand yan dito sa Croatia mga kabayan, kasi itong Croatia is nagde-develop pa lang siya. Magde-develop pa lang siya na country mga kabayan, kasi nakaka-engine lang nito. So maraming mga establishment dito ngayon mga kabayan na nagpapatayo, no? Maraming pa rin na mga building baga na binibuild mga kabayan. So kailangan nila mga welder, no? So yung range ng sahod dito mga kabayan ng welder is na umabot siya ng 650 to 900 euro mga kabayan, no? Kaya nila mag-convert to peso. Kailangan mag-convert to peso mga kabayan. So basta umabot siya ng 650 to 900 euro. Yung nakadepende pa yan sa with experience mga kabayan. Kung may experience ka, no, as a welder, kung ilang taon na experience meron ka as a welder mga kabayan, is umabot siya ng 1,500 mga kabayan yung sinasahod, no? So may ano pa yan, may mga depende sa company, nagbibigay ng bonuses mga kabayan, overtime, mga benefits mga kabayan na meron kayo, no, pagdating dito sa Croatia. Pangalawa mga kabayan is construction worker, no? Demand din yan dito sa Croatia. Yung sinasabi ko na nagde-develop pa lang tong country na to, so kailangan ng construction worker. So umabot din sa sahod yan mga kabayan is 650 euro to 1,500 euro mga kabayan. Nakadepende pa yun sa company or agency na may hawak sa inyo mga kabayan. Number 3 is a painter mga kabayan, no? Ang demand din ng painter dito sa Croatia mga kabayan, no? Kahit saan mag-search kayo sa mga agencies dyan na papunta dito, so may mga hot jobs hiring na painter mga kabayan, umabot ng 670 euro to 1,000 euro mga kabayan sinasahod as a painter mga kabayan, no? Pang-apat is mechanic mga kabayan, no? Kung ikaw may experience na sa mechanic mga kabayan, so demand din yan dito sa Croatia. So umabot din ang sahod niya 650 to 1,200 euro mga kabayan. Nakadepende din yan sa employer or sa agency na may hawak sa inyo mga kabayan. So mostly mga kabayan, agency naghawak ito, pero malaki din yung binibigay na sahod mga kabayan. Nakadepende nga talaga sa agency. So ang panglima mga kabayan is warehouse worker mga kabayan. So yan demand talaga dito. Marami nagme-message sa akin na yung in-apply ng trabaho is warehouse, kung okay ba yung warehouse dito mga kabayan, no? So okay naman yung warehouse dito mga kabayan na trabaho. So umaabot ng 650 euro to 1,200 euro yung sinasahod mga kabayan. Nakadepende sa company or agency mga kabayan na may hawak sa inyo. And complete benefits din yan, no? May mga insurance and overtime mga kabayan. So libre din ang bahay, no? ang pang-anim mga kabayan is plumber, no? Kung may experience ka as a plumber, cross country o sa Pilipinas ka lang galing mga kabayan, maraming mga agency na nag-hiring ngayon ng plumber mga kabayan. So umabot siya ng 1,200 euro to 2,500 euro yung sinasahod mga kabayan. Yan sinasabi ko, depende din sa company or sa agency na in-applyan niya or tinatrabahoan niya mga kabayan. And 7 is electrician mga kabayan, no?
So ang electrician dito is very demand talaga, in demand dito sa Croatia mga kabayan, no. Lalo pag may experience ka as electrician mga kabayan, so umabot siya ng 1,000 euro to 3,500 euro ang sinasahod mga kabayan, no. Itong mga lang, mga estimated mga estimated na salary dito sa Croatia mga kabayan. Po nag-search din ako, no. So yung mga ibang binanggit ko mga mga salary mga kabayan, nakasulat naman doon kung ano yung sasahurin talaga. So yung estimated, iba, basta tama yung mga sahod na binanggit ko mga kabayan yung iba. Tapos farm worker mga kabayan, no, pang-walo is farm worker, umaabot siya 550 euro to 950 euro ang sinasahod mga kabayan ng farm worker dito sa Croatia. So medyo malaki-laki din, no. At hindi siya seasonal. Yung mga binabanggit ko nito mga kabayan is hindi siya seasonal job, kundi long term, no, 1+1 contract mga kabayan. O kung na intindihan niyo yan. Ang pang siya mga kabayan is factory worker, no. Ang factory worker mga kabayan is nakadepende sa factory yan, kung anong klaseng factory mga kabayan. Basta factory siya, included na mga fish factory, tissue factory, chocolate factory mga kabayan, stockings, lahat ng mga factory dito sa Croatia mga kabayan. So may sinasahod silang 650 euro, minsan yung iba nagbibigay 700 euro ang starting, and umabot silang 1,000 euro mga kabayan sinasahod, no, nakadepende, plus may overtime ka. And mostly dito sa Croatia mga kabayan, pag factory worker ka, Sabado Linggo wala talagang pasok, no. Nakadepende yan siya kung fast moving o malakas yung factory na pinagtatrabuhan nyo. Minsan isa lang yung day off, no, pero mostly talaga mga kabayan, Sabado Linggo ang day off dito ng mga factory worker. Tapos pang 10 mga kabayan is hospitality mga kabayan, no. So alam niyo na kung ano yung mga naka-include dyan sa hospitality mga kabayan na trabaho, no. May trabahong housekeeping mga kabayan, no. Housekeeping, cook, kitchen helper, baker mga kabayan, waitress, waiter mga kabayan, yung naka-include dyan sa hospitality na trabaho dito sa Croatia, no. So sa lahat ng mga binabanggit ko mga kabayan, mostly doon mga kabayan is a long term contract talaga yun mga kabayan, except lang talaga ito sa hospitality mga kabayan. Kasi so ayun ang mga kabayan, except sa hospitality mga kabayan is ang hospitality kasi dito is more on 6 months contract lang, no, yung seasonal jobs, kasi nga malakas ito yung Croatia sa summer season. So yung mga nasa hospitality na include mga kabayan ng mga trabaho is more on season and 6 months sa contract lang talaga, no. So kung nandyan sa mga binanggit ko mga kabayan, kung may experience kayo, no, yun ang pinaka-demand na trabaho dito sa Croatia, no, pwede nyong applyan, no, kung may experience kayo is very talaga siya accurate sa inyo ba, no, na pwede nyong applyan dito sa Croatia. So ayan mga kabayan, sana makatulong itong mga demand, no, in demand na trabaho dito sa Croatia mga kabayan. So ang dami kasi mga tatanong, no, kasi mostly talaga mga kabayan na nag-a-apply dito is yung nasa hospitality, kaya ito lang mga experience mga kabayan, no. Ginagrab na yung trabaho para lang makatungtong ng Croatia, Europe mga kabayan. So at saka mga kabayan, nabalitaan ko pala is medyo naghihigpit na yung Croatia at malaki na yung sinisingil ng mga agency or employer papunta dito. It's because pagdating dito kasi mga kabayan, merong mga umaalis, no, bigla. So kaya mahigpit sila sa mga sa mga bayad at saka yung mga placement fee mga kabayan, no, kasi maraming pagkuha ng ID, sibat ka agad mga kabayan. So yun ang mahirap no, hindi mo na tinatapos yung contract mga kabayan. So yun lang mga kabayan, sana nakatulong sa inyo to. So sana kung napanood itong mga video na to mga kabayan, makatulong sa inyo talaga, sa mga nagbabalak punta dito mag-apply sa Croatia. Yun nga, no, basta kung may experience kayo mga kabayan, Pilipinas cross country man yan, no, at fit kayo dun sa mga in demand na trabaho dito sa Croatia mga kabayan, pasok sa inyo to, swak sa inyo. So mag-apply kayo sa mga legit na agency mga kabayan, no, kasi marami namang mga agency dyan na papunta dito, no, na nag-hired mga kabayan na magtrabaho dito sa Croatia mga kabayan. So sana magkita tayo dito soon, no. Maliit lang naman tong Croatia mga kabayan, no. Pag makita nyo ako, tapikin nyo lang ako mga kabayan.
So maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sana nakatulong tong video na to. And comment down below mga kabayan sa mga gustong magtanong, no? Kung ano yung mga suggestions nyo mga kabayan. Kung meron kayong mga tanong dyan, comment pa is para may sagot natin, no? Kasi mahirap talagang gumawa ng content mga kabayan pag walang nagtatanong sa mga videos natin. Totoo yan mga kabayan. So kaya maraming salamat pa rin sa mga nagtatanong, no? Mga kabayan natin, mga aspirant na nag-apply papunta dito sa Croatia. So thankful ako sa inyo kasi may gawa akong content mga kabayan kung di kayo magtatanong. So maraming salamat sa inyo. Sa mga bagong subscriber natin dyan, please don't forget to subscribe, click notification bell para ma-notify kayo sa next video natin. And sa mga lumang subscriber, maraming salamat sa inyo talaga, no? Kundi dahil sa inyo hindi ako ma-reach tong 10,000 subscriber, 10.7 mga kabayan. Maraming salamat. And see you for the next vlog mga kabayan. Ingat kayo, God bless, and see you here in Croatia. Ciao.